Alam nyo, ang dami ko na-realize nung tumigil ako magbarko. Doon ko nakita kung gaano pa mas maganda ang mundo. Oo, maraming nagtaka, maraming nagulat sa desisyon na ginawa ko. Siyempre, nung time na yon kasi kaka-promote ko pa lang as AB noon. So, siyempre, matagal din nating pinagdasal yon. Tapos, nung time na na-promote na tayo, tsaka naman tayo nakapag-decide na tumigil na talaga magbarko. Oo nga pala, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Piel, dating OFW, seaman, 7 years na nagbarko. At ngayon, ito, dahan-dahan tayong pumapasok sa mundo ng pagninegosyo. Balik tayo sa kwento ko. Kami kasi, ng pamilyang mga seaman, kapatid ko seaman, si Papa, dating seaman. Yung mga tito ko, mga seaman, mga opisyal sa barko. Kaya yung nag-decide talaga ako tumigil magbarko, marami nagulat. Maraming nagtaka bakit ako tumigil. Dahil kaka-promote ko nga lang noon nung time na yon. Tapos nakapag-decide ako na tumigil na magbarko. Dahil hindi ko na nakikita yung sarili ko. Hindi ko na nakikita yung saya na hinahanap ko. Siyempre nagpapasalamat tayo kay Lord dahil binigyan tayo ng lakas ng loob na makapag-desisyon ng ganito. Sobrang laking desisyon to, sobrang hirap para sa mga seaman, mga OFW na hihinto lang basta-basta. Pero alam nyo ba, hindi ako nagsisi sa desisyon na ginawa ko dahil alam ko may susuporta sa akin, may grupong susuporta sa akin, yung asawa ko, at yung siyempre yung pamilya ko nandyan para suportahan sa mga ginagawa ko. At alam nyo ba, napakaswerte natin mga seaman ngayon dahil ma-internet na, hindi tulad dati. Yung mga lumang seaman, talagang limited lang yung access nila sa mga details. Ngayon, meron na tayong internet, kaya na natin gamitin to. Kung gusto natin magnegosyo, makapagnegosyo na tayo. At ang dami mga franchise ngayon na pwede nating gawin dahil may sistema na. Susundan na lang natin yung sistemang nabuo nila at makapagsimula na kagad tayo ng negosyo. Kaya i-take advantage natin yung social media ngayon, yung internet ngayon dahil napakalaking tulong nito sa ating mga seaman at mga gustong tumigil na magbarko. So ayan, nandito tayo ngayon, nagja-jogging. May oras na tayo mag-jogging kung kailan natin gusto. Kasama natin yung mga pamilya natin. Pag na-miss natin yung mga magulang natin, pwede natin kaagad puntahan dahil nga nakahinto na tayo ng barko. Kasama natin yung mga anak natin pag tumigil tayo magbarko. Ayun, hindi matutumbasan yon. Isa sa mga na-realize ko na hindi matutumbasan ng pera yung alaala, yung moment na kasama natin sila na habang buhay naman talaga natin talaga dadalhin sa pagtanda at babaunin. Alam nyo ba, nung una pa lang, wala naman talaga sa plano ko yung magnegosyo. Pero out of the blue, yung nandun ako sa barko, unti-unti ko na-realize na parang ayaw kong tumanda sa pagbabarko. Then, ayun, na-realize ko na bakit hindi ako pumasok sa mundong ng pagninegosyo. Oo, baguhan tayo dito, pero unti-unti natin malalaman na kaya pala natin. Kasi natatakot lang tayo mga seaman. Ang dami kong nakausap na paano tayo makakapasok sa pagninegosyo, hindi natin alam yan. Nauunahan na kagad tayo ng takot at hindi pa nga naman natin sinusubukan. At ito talaga yung masasabi ko na ito talaga yung happiness na natin, hawak natin yung oras natin. Siyempre aminin natin ang bilis na ng buhay ngayon. Sobrang ikli na lang. Isang click na lang, 30 ka na. Isang click na lang, 40 ka na. Ang bilis. Kaya kung hirap ka pa rin makapag-decide na tumigil magbarko, ngayon pa lang simulan mo na. Sobrang advantage natin kung nakapagbarko ka na. Ayan, malalaki yung sahod natin dyan. Simulan mo na mag-ipon. Kasi napapansin ko dating mga seaman, di naman lahat no, pero one day millionaire. Pagbaba nila, ayun, parang milyonaryo sila, bigay ng pera, kung saan pupunta. Tapos after 2 to 3 months, yun, hihingi na ng line up kasi nga ubos na. Ayun yung gusto kong baguhin, yung cycle na yun. Na hindi naman talaga lahat ng seaman mayaman. Hindi lahat tayo ay yayaman dyan sa pagbabarko. Lalo na kung hindi tayo aware or wala tayong knowledge sa financial literacy. Ayun lang kasi isa sa mga kulang natin. At ayan yung isa kong inaral kung paano ko mahawak yung personal finance ko, yung financial literacy na knowledge. Yung na-open na yung utak ko sa mundo ng financial literacy, sa pagnenegosyo, nag-set kagad ako ng goal na kailangan 35 years old, makapag-retiro na ako, makahinto na ako at makapagsimula na ako ng sariling negosyo. Thankful rin tayo kay Lord dahil binigyan tayo ng opportunity na makatigil ng
30 years old sa pagbabarko. Sobrang hirap ng desisyon na yon pero hindi ko pinagsisihan lahat ng yon. Ngayon may pinapatakbo na kami ng asawa ko ng isang restaurant. Tapos may nabuo tayong isang negosyo ulit. Yung mobile cart, soft serve ice cream, yung Nice Dream Philippines. Ayan, isa sa mga pinapatakbo natin ngayon. Dati, minamaliit-maliit lang tayo ng ibang lahi. Parang inaano yung pagkatao natin. Ngayon, tayo na yung boss. Tayo na yung boss sa negosyong hinahawakan natin. May mga tao na rin tayong inaayos at pinapasahod. Dahil ay naman talaga isa sa goal. Hindi lang naman yung puro sa atin lang to eh. Hindi lang naman puro kabig lang tayo. Kailangan makapagbigay din tayo ng opportunity sa iba. Makapagbigay tayo ng trabaho sa iba dahil may mga pamilya din silang binubuo. Kaya advice ko sa mga bago pa lang magbabarko, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo pang kapital ng negosyo nyo. Advantage na natin yan dahil may pera tayo. Medyo malaki talaga yung sahod dyan sa pagbabarko. Pero kailangan natin malagpasan. Kailangan natin makahinto na mas maaga dyan kasi marami pa palang opportunity na kaya natin gawin dito sa Pilipinas. Oo, hindi madali. Pero once na makasurvive ka dito, tuloy-tuloy. Magiging maganda yung kakalabasan, yung output. Sa una lang naman talaga mahirap yan dahil hindi pa naman natin talaga alam yung mga mangyayari. Yung mga matatagal na rin nagbabarko dyan, pag-isip-isipan nyo dahil tumatakbo yung oras, ang bilis ng panahon ngayon. Kaya kailangan maging magaling na kayo sa pera. Huwag na tayo puro gastos ng gastos. Ipunin nyo na yung kaya nyong ipunin. Magtabi na kayo ng kaya nyong ipunin. Tapos mag-set kayo ng goal. Kailangan gantong edad, makakatigil na ako, makapagsimula na ako ng negosyo. Sobrang dami ng opportunity ngayon. Mga franchise, business, wag lang kayo magpapaloko dahil ang dami ring manloloko ngayon, lalo na sa atin, mga OFW, mga seaman. Kasi tayong walang hindi tayo educated sa part na yon. Kaya tayo yung madaling maloko. Kaya iwas kayo doon, iwasan nyo, kailangan aralin nyo yung bawat sistema, lahat ng ilalatag sa inyo na negosyo. At yun, sobrang blessed namin ng asawa ko dahil pinagkatiwalaan kami ni Lord na humawak ng negosyo ng isang restaurant at yung soft serve ice cream ko, yung mobile cart, Nice Dream Philippines. Ayan, isa sa mga pinapatakbo natin. Sobrang blessed ko lang at happy ko dahil isa tayo sa binayaan ni Lord ng ganong opportunity. At naniniwala ako na ang pagnenegosyo, ang susi at sagot para mas makatigil tayo na mas maaga sa pagbabarko at makasama natin yung pamilya natin dahil sobrang bilis ng panahon ngayon. At siyempre, pagtigil natin ng barko, magkakanegosyo tayo, mas may marami pa pala tayong matutulungan, hindi lang tayo sa pagbabarko. Mas marami pang pamilya tayong matutulungan dahil nakabuild tayo ng isang negosyo ng kailangan ng tao at makapagbigay ng trabaho sa kanila. Kanina nabanggit ko yung isa sa negosyong tinatayo natin, yung soft serve ice cream, mobile cart, Nice Dream Philippines, ay ready na for franchise. Message nyo ako, kabaro, mga kababayan ko dyan, usap tayo. Dahil alam ko yung hirap, paano kitain yung pera dyan sa ibang bansa, dyan sa pagbabarko. Alam ko yung pakiramdam na ma-scam, na maloko. Yung tipong gustong-gusto natin tumigil magbarko, tapos bigla tayo may scam. Sobrang sakit nun. At ayun yung isa sa iiwasan natin. Kaya asahan nyo na pagtatrabuhan natin. Uuwi ka ng Pilipinas na may gumagana ng negosyo. Yan, hindi ko sinabing tumigil ka muna magbarko o mga ibang bansa. Ang gusto lang natin makapagsimula ka ng negosyo kahit nandyan ka sa ibang bansa. Kaya pag uwi mo, may gagana ka ng negosyo, may sistema na. Kaya message nyo ako, usap tayo at asahan nyo na ayusin natin at gagalingan natin para mas mapaaga yung pagtigil nyo ng barko. Para maranasan naman din natin kung paano maging boss. Maging boss sa sarili mong oras, wala ka ng pressure, wala namang mamaliit sa'yo. Ayan, isa sa mga realization natin yan. So maraming salamat. Tatapusin ko muna yung exercise ko. Ingat tayong lahat dyan. Kung nagdadalawang isip ka pa sa franchise na ino-offer ko, huwag ka na magdalawang isip. Kanino ka pa ba magtitiwala? Sa hindi mo kakilala na bubudulin ka lang? O sa akin na alam mo na yung kwento ko? So yun, message mo lang ako, usap tayo. At kung umabot ka sa video na to, sa part na to, alam ko may malaki kang pangarap. At naghahanap ka ng solusyon kung paano ka makatigil dyan sa ibang bansa at sa pagbabarko. Kaya maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.
Paalam, bye-bye. Ingat tayong lahat, guys.